What's up mga kabady? At magandang gabi po sa inyo. Ayun, at kakauwi lang po natin sa trabaho. At tapos pumunta po ako sa grocery. Mamili ako ng mga sabon. Ito po yung binili natin. Ayan, yung bang gamit sa panlaba. Ito po yung ginagamit natin pag naglalaba. Liquid siya. Washing liquid, baking soda. Ayan po. Hindi po ako gumagamit ng powder kasi po ng washing lang po yung ginagamit natin dito. Kapag po kasi powder yung ginagamit ko, pag binuhos ko yung powder, may mga natitira na powder pagkatapos mawashing. Kaya mas maganda yung liquid siya, yung gagamitin natin na yan. Para walang matirang mga powder, kasi kapag powder minsan hindi na lulusaw yung iba. Kaya may mga natitira pong mga powder sa kapag powder yung nilagay mo sa panlaba mo. Tapos bumili po ako ng ito. Yan. Bumili po tayo ng may prutas, may sangkis, mansanas, at meron po tayong pinya. May pinya po ito. Tapos bigas. Ayan. May bigas po tayo rito. Yan, wala na po kasi tayong bigas. Kasi po magluluto po tayo ng burong kanin. Ayan. Titidemo po natin kung paano magluto. Ayan. At malalaman nyo na po kung paano lutuin sa mga hindi pa po nakagawa ng burong kanin. Ito na po. Titidemo ko po kung paano magluto. Ayan. Gagamitin po natin yung tilapia. Nuhuli natin. Ngayon, ang gagamitin po natin tilapia, yung malaking tilapia. At gagawin po natin, tatanggalin po natin yung mga tinik niya. Pipili lang po natin, kunin lang po natin yung laman. Yung po yung lalagay natin para hindi po matinik kapag kinain yung lugaw. Kapag kinain po yung burong kanin. Yan, at magsisimula na po tayong magluto. May base lang po ako, tapos gagawa na tayo ng burong kanin. At magpapalugaw po muna tayo ng kanin, bigas, para sa ating burong kanin. Subukan natin ito. Ito po yung susubukan nating panluto. Ito po, susubukan po natin yung binili natin sa Shopee mga kabady. I-testing po natin sa electric na lutuan po natin kung gagana siya. Para kung sakaling gagamitin natin kapag camping, ayan, pwede natin siyang dalhin. Subukan po natin ito. Titignan po natin kung compatible siya dito. Kung hindi naman, baka di na natin magamit. Tara po, magbihis lang po ako. Tapos po, magluluto na tayo. Gagawa na tayo ng burong kanin. At ayun mga kabady, nakapalit na po tayo ng damit. At magluluto na po tayo. Simulan na po natin yung pagluto ng burong kanin. At magpapalugaw po muna tayo. Yan, kuha tayo ng bigas. Yung bigas natin, bagong bili. Yung bigas, sinalin na po natin sa lagayan. Yan. Magluluto lang po tayo. Pangsaktong lang po ito. Yan, okay na po yan, dalawa. Hindi ko na po dadamihan. Pangsaktong lang po namin, isang kainan. At isang sausawan lang po yung lulutuin natin ngayon. Ayan, tapos tutubigan po natin ng maraming tubig para maglugaw siya, yung talagang lugaw na lugaw siya. Ayan, lagay po tayo ng tubig. Gasan muna natin siya. Malinis naman itong nabili natin bigas. Kaya kahit isang ugas lang yan, pwede na. Tapos damihan mo lang ng tubig. Tansyahin mo lang maraming tubig. Yung paggawa ng lugaw talaga. Yan, kailangan lugaw na lugaw siya. Bawasan natin ng konti. Ayan, okay na po ito. At lulutuin na po natin. At ayun mga kabady, at ito na po yung gagawin nating burong kanin. At papalugaw natin. Ayan, ito na po yung sasayin natin. Papalugaw po natin. At ito na rin po yung gagamitin natin. Bukan po natin yung power bank. Dahil may saksakan siya ito. Ito po yung gagawin natin panluto.
Para kung sakaling mag-camping po tayo, pwede tayong magdala ng mga rice cooker, electric. Yan, subukan po natin, testing natin. Pero titignan po natin kung compatible siya. 110 volt to 60 AC. Yan, at babasahin po muna natin itong papel. Kung pwede siya dito. At ayun mga kabady, testing na po natin kung pwede siya. Ayan. Pag pwede siya, pwede natin gamitin sa labas. Itong lutuan natin. Nagbiblink lang siya. Parang hindi niya kaya mga kabay, hindi niya kaya yung kuryente nito. Mas mataas yung nito. Hindi niya kaya, mahina pa yung kuryente nito. Kaya hindi mo natin magagamit ito. Kailangan yung kuryente sa dorm mas mataas. Ito pang lang po siguro to, mga laptop, mga cellphone, mga electric fan, yung mga ganun po. Pero kapag mga electric na hindi na siguro pwede. Ayan, nagbiblink lang po siya, kulang siya sa kuryente. Ayan, sasaksak na lang po natin sa kuryente dito sa dorm. Hindi pa po pala ito kaya. Ayan. Hindi niya kaya yung pangluto natin. Kala ko kaya niya. Pero siguro sa mas mababa nito. Yung mas mataas yung voltahe nitong lutuan natin. Ito mababa. Kaya hindi po sila magkaparehas. Hindi niya kayang nagkukulang siya sa kuryente. O siguro kailangan full charge muna to para makuha niya yung kuryente niya. Sunod po testing natin kapag full charge na itong itong power bank kung pwede siya dito. Yan, bale sinaksak na lang po natin dito sa kuryente dito sa dorm. Yan, bali, hindi naman po siya nasira. Okay naman po siya. Hindi niya lang po kaya yung kuryente niya. Siguro kapag full charge po siya, pwede na po siyang gamitin dito. Hindi niya po kaya yung kuryente niya. Mahina pa po yung kuryente nito. Yan, at lulutuin na po natin. Papalugawin lang po natin ito hanggang sa maluto siya. Gagawin nating buro na kanin. Mamaya po abangan nyo po yung kung paano natin gawin mamaya. At yung mga ilalagay po natin at makita nyo po kung paano natin gawin ito. At ayun mga kabady. Yan, lapit ng maglugaw. Yan, tapos ganituin lang natin siya para malusaw lalo, para maglugaw lalo yung ating burong kanin. Ganda yung parang lugaw na kanin, yung talagang malambot na malambot. Yan, ganito po siya. Ganito po kalambot yung ginagawa nating purong kanin. Ganito kalambot yung kanin niya. Lugaw talaga. Tapos ayan, dugdugrugin lang po natin siya. Ayan, ayan, at pawalain lang po natin yung yung tubig. Kapag nawala na yung tubig niya. Yan, tapos palamigin natin. At habang nagpapaano tayo ng kanin, nagpapalambot, nagpapalugaw ng kanin, mga kabady, eto na po yung
tilapia. Ito po yung tilapia na ginawa natin fillet. Tiniwa-hiwa ko na rin po. Inuwa ko lang po yung laman ng tilapia. Dalawang tilapia lang po ito kasi sakto lang po sa niluto nating lugaw na kanin. Ang gawin po natin, babad muna natin ng suka. Ayan. Babad lang po natin ng suka ito mga kabady. Itong tilapia natin. Para mawala yung konting lansa niya. Tapos tanggalin natin yung suka mamaya. Babad mo ng mga 30 minutes o isang oras, mga ganun. Tapos po, pagtapos nang tanggalin mo yung suka, at mamaya lalagyan po natin ng asin nito. Yun, okay na po ito mga kabady. Luto na. Yan, luto na po siya. Ngayon, palamigin po muna natin ito. Yan, habang binababad natin itong ating tilapia, papalamigin po muna natin ito. Kailangan po kasi malamig itong ating lugaw na kanin. Bago mo ilagay sa Tupperware, bago mo itakpan, kailangan malamig siya. Malamig na malamig dapat. Tapos lalagay natin isda mamaya nito. Yan, palamigin po muna natin. At syempre mga kabady, habang nagpapalamig tayo ng lugaw na kanin, ay muna tayo ng prutas. Yan, prutas lang po tayo ngayon dahil kumain na tayo sa company kanina bago tayo umuwi. May pakain yung company natin kanina kaya ito po yung natin, kakainin muna. Ayan, meron po siyang laman na yan, pineapple, pinya. Yan, kain po tayo. Prutas po muna tayo ngayon. Medyo nawawala na po yung sakit niya dahil uminom na po tayo ng gamot. Itong ating Joe. Ayan, parang nag-lock Joe siya. Binigyan po tayo ng gamot ng doktor na papawala ng kirot. Pawala ng pain. Tapos meron po yung yan, mansanas, apple. Iba-iba po yung flavor na binili natin. Tapos itong isa, yung isang mansanas na kulay green, masarap din po ito. Tapos may isang orange. Matagal-tagal bago lumamig po itong natin. Itong niluto nating gula. Ito pong niluto nating kanin na lugaw. Palamigin lang po natin ito. Tapos mamaya po magdidikdik po tayo ng bawang. Yan po yung lalagay po natin sa taas ng ating burong kanin. Matagal po lumamig ito. Kailangan kung may electric pan po kayo, itapat nyo na sa electric pan yung pinalugaw nyo na kanin. Para po agad lumamig. Ako dito wala pong electric pan. Aircon lang po yun dito. So di po natin mapagana yung aircon dahil malamig po ngayon. At tapos malakas yung kuryente dito. Kaya nagtitipid po tayo sa kuryente. Aircon, mas malakas po yung aircon dito. Kaya malaki yung bayad namin sa kuryente minsan pag gumagana po yung aircon natin. Sakto ngayon po, malamig pa po yung panahon kaya hindi pa tayo gumagamit ng aircon. Tikman po natin itong apple green. Iba po itong apple na to. Kung nakakita na kayo nito, apple na green, yung maliit lang siya. Ang lasa niya parang peras. Harap po siya.
Tapos mamaya, hinom po tayo ng gamot. Bago tayo matulog, hinom po tayo ng gamot. Araw po ngayon, ito pong niluto ko na burong kanin. Sakto ito hanggang pang-apat na araw. Pangatlo, parang pangatlong araw lang. Atlo, apat. Tatlo't kalahati, pwede na po yun. Sakto yung pag-ano namin. Sakto yung pagkikita natin ng mga kaibigan natin dito. Kapag nasa ano tayo sa ilog, kapag kumakain po tayo, sakto lulutuin po natin ito. Para matikman din po nila yung mga hindi pa po nakatikim ng lugaw natin na ginagawa. Yan. Ano na siya, lugaw na lugaw, malagkit na siya. Palamigin lang po natin ito. Yan mga kabady, at matagal-tagal po siguro ito bago lumamig. Mga 3 o 5 oras, mga ganun. Hintayin po natin ito para mailagay na po natin yung tilapia at yung lalagay natin na bawang. Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano gawin ito. Po yung isda natin. Kahit ang magalitong isda na nakababad sa suka, okay lang po. Para mas lalong mawala yung lansa niya. Inom na po tayo ng gamot. Magtapos natin kumain. Inom po tayo ng gamot. Kumain naman po tayo ng kanin kanina doon sa company. Kaya pwede na tayong uminom nito. Para mawala na po yung ano natin. Nararamdaman natin dito. Yung sakit. Kumikirot. Sarap. Bali, bukas na tayo iinom ng yung barley juice. Pagising natin sa umaga. At bago tayo kumain. Ayan, 5 oras. Hintayin po natin. 5 oras. Maya-maya po, update ko po kayo ulit pag lumamig na ito. At ayun mga kabady, pagkatapos ng ilang oras, ayan, lumamig na rin po yung ating lugaw na kanin. Ayan, pwede na siya. Pwede siyang ilagay sa Tupperware. Ayan, ito po yung Tupperware natin, naka-ready na. Meron na rin po tayong asin dito at bawang. Ito po yung lalagyan natin ng mga sangkap. At natanggal na rin po natin ng suka yung tilapia natin. Ayan. Tapos sinugasan ko lang sa tubig. Ngayon, maglalagay tayo ng asin dito sa tilapia natin. Ay, may magic sarap pa rito. Ngayon, maglalagay po tayo ng asin sa tilapia natin. Asinin lang po natin yung tilapia, yung binabad natin sa suka. Yan. Ganyan lang po yung paggawa natin ng burong kanin. Medyo damihan ng konti para maalat-alat siya. Ayan. Yan o. Tapos ito pong isda na ito mga kabady. Yung may asin na. Lalagyan muna natin dito. Una po natin lalagay yung ating isda na tilapia. Dito sa ilalim ng ating lagayan. Tupperware. Ayan. Latag lang po natin siya dyan. Ayan, napakarami ng isda natin. Napakaraming laman. Puro laman po ito. Hindi lagay natin. Iba po natin yung tilapia. Kinuha po natin yung laman niya. Ayan, nalatag na po natin siya. Ngayon po, pagkatapos nalatag natin yung isda dito sa lagayan natin. Ayan, at lalagay na po natin yung lugaw na kanin. Ayan, tatakpan lang po natin yung isda natin dito. Ayan, sobrang lagkit niya. Sobrang lagkit, ayaw na bumitaw. Ayan po yung pag-ano natin. Gawa ng buro. Ayan, sa mga
nagtatanong po kung paano gumawa, eto na po. Dinemo na po natin para alam nyo po. Basta wag lang po kayong maselan sa pagkain nito dahil talagang kapag tumatagal ito, lalong bumabaho pero masarap. Bumabaho pero sumasarap. Yan, okay na to. Tapos anuin mo lang, ganyanin mo lang. Pantay mo lang siya. Yan, pantay mo lang yung ating kanin dito. Ganyan lang siya. Basta anuin mo lang, ayan yung isda sa baba. Takpan mo lang yung isda sa baba niya. Sabunan mo ng lugaw na kanin. Yan. Pagkatapos, lalagay na natin yung bawang. Yung bawang po nasa taas. Yan, sa taas ng kanin. Yan, tanggalin lang po natin yung balat niya. May balat pa po siya. Bali, pinisa ko lang po yung bawang natin. Tapos tanggalin lang natin yung balat. Kahit hindi po natin hiwahin, yan, lalagay na lang po natin sa taas ng kanin. Dahil kapag binuro mo po ito, pati itong bawang na to malulusaw na rin. Yan. Lagay lang po natin yung pinisa nating bawang dito sa taas ng kanin. Yan. Sa paggawa nitong buro mga kabady, natutulong po ako sa mama ko. Kasi po, kapag nakakahuli ng isda yung papa ko, pag yung mga maliliit na isda na huhuli niya, ginagawa niyang buro. Tapos, buburo niya mga ilang araw. Tapos, nakakagawa siya ng isang balde na burong kanin. Ginagawa niya po doon, ang ginagawa niya po doon, binebenta niya po. Nalagay niya sa plastic na yelo. Doon niya ilalagay, tapos bebenta niya. Mga 20 pesos or 30 pesos, mga ganun po yung price. Yan, may na siya. Ayun, may pambahon na po kami nun. Mga elementary, mga high school, ganun po, na nagbebenta pa po siya. Hanggang ngayon, nagbebenta pa po siya kapag nakakahuli yung papa ko. Ayan. Ayan mga kabady, ito na. Ito na po yung buro natin. Ayan. Nasa taas po yung ating bawang. Tapos nasa baba naman yung tilapia na nilagyan natin ng asin. Ngayon po, gumawa po tayo ng nanggiwa tayo ng plastic. Ayan. Ito po ay po natin dito. Tatakpan po natin dito sa may buro. Ayan. Para hindi po lumabas yung amoy niya. Talagang kailangan po kasi dito, po siya, taklob na taklob, yung walang lumalabas na amoy niya. Para hindi mahamoy ng mga langaw. Para di siya lumapit. Kasi pag yan, dinapuhan ng langaw, alam niyo na po yung mangyayari. Magkakauhod siya sa loob. Yan, takpan po natin ito. Kailangan talaga, po ito, taklob na taklob. Yan. Ayun mga kabady, ito na po yung buro natin. Ayan, at hanggang po ito, pwede ng 3 araw, 4 na araw, o hanggang 5 araw. Yan, pwede na po siyang lutuin. Ito mga kabady, pagkatapos ng 2 araw, mo siya, aluin mo muna siya. Para maganda yung niya, yung mga isda sa baba. Haluin mo lang siya. Tapos takpan mo ulit. Hintayin mo mga 3 araw, 4 or 5 araw. Ganyan po yung kasarapan niya. Kung gusto niyo ng maasim na maasim, mga 5 araw. Pero kung gusto niyo pong mga saktong asim lang, 3 to 4 days, ganun po yung paggawa ng buro. Pag 2 araw po, haluin niyo po ito. Haluin niyo lang po, tapos takpan niyo po ulit. Iburo niyo na naman po hanggang umabot siya ng 3 to 4 days or 5 days. Ganyan po yung pagburo po ng
kanin. Ayan, at abangan nyo na lang po sa susunod na pagkain natin nito. Kapag nakasama po natin yung mga kaibigan natin kapag nanghuli tayo ng mga isda. Ayan, abangan nyo po yung panghuli namin ng isda at pagkain nito. Kung gaano kasarap at matitikman nila. Ayan, maraming salamat po panonood sa aking vlog. Sana po naintindihan nyo po yung aking paggawa at pagdemo ng aking burong kanin. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po.